Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay iniabot ni Heobong sa ating bida na si Qian Yuun ang identity plaque ng Supreme Heavenly Demon na si Qian Inji na ipinakita sa kanila ng di pa kilalang karakter. Kaya naman matapos nito ay sa Heavenly Demon Divine Cult, Kaifeng Branch Guest Hall ay agad na nagtungo ang mga ito, at habang sa paglalakad ay ipinasuri ng ating bida ang identity plaque ng kanyang lolo sa nanomachine, at sinabi nito na ito ay ang kaparehas na material gaya ng kung ano ang meron siya at ito ay isang jade. Kaya naman dahil dito ay sa isip ng ating bida na ang identity plaque na kanilang lolo na nawala sa loob ng 20 taon ay nasa kamay na niya, at lahat ng mga miyembro ng kanilang demonic cult sa Jingyuan ay inutusan na hanapin ito ngunit tanging kabiguan lamang ang kanilang sinapit sa huli. Nang bigla naman na nagsalita ang Grand Guardian at pinaalalahanan ang ating bida na kailangan nitong maging handa sa lahat ng mga posibilidad, dahil sa ang identity plaque ay walang duda na totoo. Ngunit ang sitwasyon ay mukhang kainahinala. Sinang-ayunan naman ito ni Qian Yuun at sinabi na malalaman nila ang patungkol doon kapag nagawa na nilang kausapin ang binata na may dala-dala ng bagay na ito. Sa isip naman ng Grand Guardian na siya lamang ang tanging huling tao na nakasama ng Supreme Heavenly Demon bago ito mawala, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang dahilan ng kanyang pag-alis, bukod pa doon ay ang Supreme Heavenly Demon ay labis na maingat sa lahat ng bagay, kaya naman ay napakahirap para sa kanya na ibibigay nito ang kanyang identity plaque sa kung sino upang magawang maabot at makausap sila. Maya-maya pa ay agad naman na silang nakarating sa lugar. At sa pagpasok ni Qian Yuun ay agad naman na bumati dito sila Wang Hul. Sa pagkarinig naman na ito ng binata ay napasabi siya na ito pala ang kanilang demonic cult leader. Ngunit hindi nito magawang madetect ang kahit na anong bakas ng martial arts sa kanya. At mukhang isa siya sa anak ng kung sinong kilalang pamilya sa kanilang demonic cult, kaya naman ay napapatanong siya na mukhang sinusubukan siya ng mga ito na paglaruan sa pamamagitan ng pagpapadala ng huwad na Demon Lord upang subukan siya. Ngunit dagdag niya na nakakaramdam siya mula sa taong nakamaskara ng isang napakalakas na aura dito, at mukhang ito na ang tinatawag nilang Dark King, at mukhang ang nasa kanyang harapan ay ang siyang tunay na demonic cult leader. Nang bigla naman siyang tinanong ni Qian Yuun kung siya ba ang may dala-dala ng ipinakita sa kanyang identity plaque. Na agad naman na sinang-ayunan ng binata, nang bigla naman na nagalit si Wang Hul dahil sa nagmamatigas itong magsabi ng kanyang pagkakakilanlan hanggat makita niya sa kanyang mismong harapan ang kanilang Demon Lord. Kaya naman ay tinanong niya ito na ngayon ay nasa kanyang harapan na ito ay bakit nakatayo lamang ito at hindi umpisahan na ipakilala ang kanyang sarili sa kanila. Sa sinabing ito ni Wang Hul ay agad naman siyang lumuhad at sinabi na isang karangalan para sa kanya ang makaharap ang pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult. Dagdag pa niya na siya ay naparito bilang isang representante ng Northern Sea Ice Palace, at ang kanyang pangalan ay si Dan Baekhyun. Sa narinig naman ng ating bida sa pinagmulan nito ay nagtataka naman siya patungkol dito. Mayroong 3 puwersa sa labas. At ang mga taong nasa labas ng Jingyuan ay gumawa ng kanilang sariling Jiangho. Sa Qiangbei Mountain sa silangan ay matatagpuan ang Qiangbei Sect. Ang sect na ikinukonsidera na pinagmulan ng swordsmanship. Ang ikalawa naman ay ang Potala Palace, ito ay kahalintulad ng mga Shaolin Temple, at ang mga ito ay kilalang kilala para sa kanilang internal energy cultivation techniques kasama ng Gelog na kamailan ay nakipagsanib puwersa sa Tibet. At ang pangatlo at ang panghuli ay ang Northern Sea, Lake Baikal. Ito ay isang rehiyon na puro yelo, na kung saan matatagpuan ang Northern Sea Ice Palace, at ang mga ito ay bihasa sa pagsasanay ng Yin martial arts. Sa isip naman ng Grand Guardian na ang Northern Sea Ice Palace ay nagtungo na sa kanila nang may layunin na kuhanin ang pagkontrol sa buong Jiangho 30 taon na ang nakakalipas. Ngunit nagawang umatras sa malawakang digmaan nang hindi man lamang umabot sa 1 buwan, at ang akala niya ay ang mga ito ay nangako na ng kapayapaan noon sa Orthodox Muslim Alliance kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit naman kaya ang mga ito nagpadala ng isang representante sa kanila. Habang tinitignan naman siya ng ating bida ay sa isip nito ay kung titignan ay mukha itong isang pulubi na mayroong madaming peklat sa kanyang muka. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung siya ba talaga ay ang representante na mula sa Northern Sea Ice Palace.
Nang bigla naman na nagtanong ang Grand Guardian na kung siya ba talaga ay ang representante ng Northern Sea Ice Palace, ay bakit hindi ito magbigay ng kahit na anong patunay upang mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Nang bigla naman na sinabi ng binata na sa totoo lamang ay hindi talaga siya ang representante dahil ito ay ang kanyang uncle, dagdag pa nito na hindi niya alam kung sa papaano ito ipapaliwanag sa kanila, kaya naman ay sa isip ng lahat ay mukhang kainahinala ang mga ikanikilos nito. Nang bigla nitong sinabi na maari siyang magbigay ng patunay na siya ay talagang nagmula sa Northern Sea Ice Palace, kaya naman ay hiniling nito na alisin nila ng kahit na sandali ang pagbabawal sa paggamit niya ng kanyang internal energy upang maisiguro ito. Matapos ay nagumpisa naman itong gamitin ang kanyang internal energy, at nagawang mapagyelo ang tubig sa hawak-hawak nitong baso. Sa nangyari ay agad naman na sinuri ito ni Heobong at sinabi na tunay ngang nagyelo ito. Sa isip naman ng binata na hindi niya nagawang maipakita sa mga ito ang kanilang Ice White Divine Plum na nagre-representa sa Northern Sea Ice Palace kaagad kanina dahil sa biglaan siyang kinabahan, kaya naman sa tingin niya ay binigyan lang niya ng dahilan ang mga ito upang pagdudahan siya. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa kakaibang titig na ibinibigay sa kanya ng mga ito, kaya naman sa isip niya ay napapatanong siya dahil sa mukhang hindi pa dinaalis ang kanilang pagdududa matapos na maipakita niya sa mga ito ang ice art. Nang bigla naman na lumapit sa kanyang harapan si Xian Yuwon at hinawakan ang lamesa na nasa kanyang harapan, matapos ay nagpalabas ito ng malaking tumpok ng mga yelo mula sa kanyang kamay. Kaya naman ay dahil dito ay gulat na gulat ang binata sa kanyang nakita at napapasabi sa kanyang isip na nagawa niyang maipagyelo ang buong lamesa sa loob lamang ng sandaling segundo. Matapos naman na mapuno ng yelo ang buong lamesa ng ating bida, ay agad naman na bumigay ito at nasira, kaya naman sa isip niya ay napapatanong ito na kung sa papaanong paraan siya nagkaroon ng napakalakas na internal energy ng yin, at mas mabilis pa ito kumpara sa kanyang internal energy application ng Ice White Divine Arts. Nang bigla naman siyang tinanong ni Xian Yuwon na kung sa ginawa ba niya na ito ay matatawag na din siya na nagmula sa Northern Sea Ice Palace. Sa nangyari ay hindi naman makapagsalita ang binata dahil sa labis na pagkamangha sa ginawang ito ng ating bida. Kaya naman ay napatanong ito sa ating bida na kung sa paanong paraan siya nagkaroon ng napakalakas na yin energy, ngunit sinagot naman siya ni Xian Yuwon na kung sa tingin niya ay importante ang bagay na iyon ay sa tingin ng ating bida na hindi mahirap ang magkaroon ng yin energy ng gaya ng kanyang nakita, nang bigla naman na sumingit si Heobong at sinabi na may mas alam siya na madaling paraan para sa bagay na ito ngayon, dahil sa papaaminin niya ang isang ito ng mas madali. Nang bigla naman siyang pinahinto ng binata at sinabi na sigurado siya na alam naman nila na ang sino man na magawang mamaster ang Ice White Divine Art sa rurok nito ay magkakaroon ng puting buhok dahil sa epekto ng internal energy. Ngunit sinabi naman ni Heobong sa kanya na kung bakit kulay itim pa din ang buhok nito, agad naman siyang sumagot at sinabi na hindi pa nito lubusang namamaster ang bagay na iyon kaya naman ay laging kulay itim ito. Ngunit kung i-concentrate niya ang kanya chi sa ika-10 level nito ay ang kanyang buhok ay magkukulay puti. Agad naman na nagpadala ng sound telepathy si Xian Yuwon sa Grand Guardian at tinanong kung may katotohanan ba ang sinasabi nito ngayon, ngunit sumagot naman siya dito at sinabi na hindi siya sigurado sa bagay na iyon. Kaya naman sa isip nito ay napasabi na lang siya na ang pinuno ng Darkness Sect ang mas nakakaalam nito. Ngunit sa kasalukuyan ay nasa 10,000 Great Mountain ito, nang bigla naman itong may naisip, kaya naman ay sinabi niya sa ating bida na maaring si Wang John ay alam ang patungkol dito, dahil sa naging parte ito ng Orthodox Muslim Alliance noong nakalipas na 30 taon, kaya naman ay agad na inutusan ng ating bida si Heobong na agad nitong sunduin si Wang John dito, na agad naman niyang sinang-ayunan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa narinig naman na ito ng binata ay gulat na gulat itong napapasabi sa kanyang isip na kung ang tinutukoy ba nila na Wang John ay ang unrivaled sword. Narinig nito kamakailan sa mga usap-usapan na ito ay sumali sa demon cult at mukhang totoo nga ang mga kwento na iyon. Dagdag pa niya na 2 sa 5 great martial artist ng Jingyuan ang nagsama sa demonic cult,
At sigurado siya na ang mga ito na ang may malaking otoridad at pagkontrol sa buong Jiangho. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabihan siya na itigil na nito ang kanyang pagkamangha at patunayan na nito ang kanyang sarili sa kanila, kaya naman dahil dito ay agad na sinang-ayunan na ito ng binata. Matapos ay agad na nag-ipon na ito ng kanyang internal energy sa kanyang kamay, sa isip ng binata na hindi siya natuto ng Ice White Divine Art para sa ganitong layunin lamang, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang mapatunayan niya kung sino siya ngayon. Nang nag-umpisa naman na may lumabas sa buo nitong katawan ay nag-umpisa naman na mamangha dito si Wang Hul. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagbabago ang kulay ng buhok nito na mula sa itim ay patungo na sa kulay ng puti. Sa nakita naman na ito ng isa, ay napansin din nito na maging ang kanyang balat ay nag-iiba din ang itsura nito dahil sa nagiging maputla ito. Habang pinagmamasdan naman siya ni Qian Yuhun ay nagkaroon bigla ito ng interest sa ginagawa niya. Kaya naman sa isip nito ay napasabi siya na hindi nito alam kung anong klase ng internal energy circulation technique ang isang ito, ngunit nakakaramdam siya dito ng misteryosong aura habang ginagawa niya iyon. Matapos ay tinanong naman niya ang ating bida kung nakita ba niya ang patunay na kanyang ginawa. Sa nangyari ay wala namang naging reaksyon dito si Qian Yuhun. Sa isip naman ng binata na ang pakiramdam sa paligid ay bigla na lang na nag-iba hindi katulad ng kanina. Kaya naman ngayon ay kapag pinatunayan ito ng unrivaled sword ay maaari na siyang makahingi ng tulong sa pinuno ng demonic cult na nasa kanyang harapan, at bukod pa doon ay mayroon siya ng identity plaque ng Supreme Heavenly Demon upang magawang mapataas ang chance na matulungan siya ng mga ito. Nang bigla naman na nagsalita mula sa labas si Heobong at sinasabi na kasama na nito ang unrivaled sword, bigla naman na natuwa dito ang binata dahil sa naririnig na niya ang patungkol sa lalaking iyon mula pa nang siya ay bata pa at ngayon ay magkakaroon na siya ng pagkakataon upang makita ito ng harap-harapan. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa nakita niyang kakaibang kulay ng buhok ng babae na kasama ng unrivaled sword sa pagpasok nito, sa isip niya ay labis siyang nagtataka sa enerhiya na nagmumula sa babae. Kaya naman ay napapatanong siya na kung ang babaeng ito ba ay natutunan din ang isang napakalakas na ice arts upang maging purong puti ang kanyang buhok. Kaya naman sabi nito na hindi maari at hindi siya makapaniwala na mayroong kung sino ang mas malakas ang yin energy na tinataglay kumpara ng sa kanya, at ngayon ay sa tingin niya na wala na siyang pag-asa upang magawang mapapayag ang mga taong ito. Sa lugar naman ng Orthodox Muslim Alliance, main base, sa harap ng Masters Conference Room Reception Area, ay sa isip ng uncle ni Dan Baekhyun na si Dan Jusong, ay napapasabi siya na ang sitwasyon na kagaya nun ay naganap sa Tangshu Province at hindi maganda ito, dahil sa ang puwersa ng Orthodox Muslim Alliance ay sigurado siya na labis ding naapektuhan sa nakaraang digmaan na kanilang kinasangkutan, at sa tingin niya ay hindi siya makakahingi sa mga ito ng tulong. Sabi pa nito na halos 2 oras na ang nakakalipas nang ipasabi niya ang mensahe sa loob, at bukod pa doon ay nasa sitwasyon siya kung saan ay kailangan niya na magmadali kaya naman sa isip nito na mas magiging maganda kung magbibigay agad sila ng kasagutan sa kanya ng mabilis. Sa loob naman ng conference room ng mga master, ay sinabi ng isang master mula sa beggar sect na kahit pa mayroon silang koneksyon sa Northern Sea at mayroong peace treaty sa kanila, ay ang nais ng mga ito ay labis na mapanganib, na sinang-ayunan naman ng isa pa, at tinanong na kung bakit may ganong klaseng halimaw ang nakakulong sa Northern Sea Ice Palace. Sa mga naririnig naman na pagtutol ng ibang mga master ay labis na napapaisip dito si Limak sa kanyang magiging desisyon. Nang bigla naman na nagalit ang isang master na mula sa beggar sect at sinabi na hindi nito dapat na baliwalain ang bigat ng bagay na ito, dahil sa ang dragon turtle na iyon ay ang patutuo ng pinakamasamang kalamidad na maaaring panaginip ng sangkatauhan na matagal nang umiral, at ito ay hindi isang bagay o sitwasyon na maaari nilang hawakan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.